Ano? Yun. Huy! Ayan, so ayun yun. Huy, Diyos ko na. Ito na. Ayan. Naka 3,000 na po akong top. Thank you so much sa mga nagtatap ng screen. I love you guys. Uy, sa mga nagpa-follow, I love you guys. Sobra, bro. Sobra. Ayan. Kulang ang end with... Hayaan nyo na muna. Magkikita naman tayo lahat. Hi kay Loki, kay LRDJNS. Thank you so much. Ayan. So ngayon, magtanong, baka may tanong kayo, tapos pwede nating sagutin. Naiirita ako dun sa may nakalagay sa ulo ko. Kaya mo na kung pangit ako today. Thank you so much po. Buti na lang naka-headphones ako. Sasayaw tayo guys Sasayaw tayo. Ayan. Tatayo tayo. Bali, mag-zumba tayo mag-zumba tayo today. More energy. Question. Sino pong mag-a-adjust pag parehas na top? Let's cross the bridge when we get there. Ba't ba kasi iniwan ka nilang mag-isa? Hindi nila ako iniwan, B. Ito naman. Joke lang. Kakanta na. Hindi kasi ako magaling sumayaw eh. Alam mo kung anong kaya kong gawin? Kaya kitang mahalin. Huy! Wala kayong pasok. Sasamahan niyo ako dito hanggang mag-umaga. Hi, shoutout po sa Team Kalibugan. Hi, Karapo! Singer. Sorry, joke lang. Hi kay Ros! Hi, Brickson! Hello po! Loyalty or faithfulness? Sige, sagutin natin yung tanong. Sabi niya, loyalty or faithfulness? Baka sabi niyo, invento ko yun ha. Ayan, sagutin ko yung tanong. Actually, I don't care. Alam mo kung bakit ayoko ng loyalty or faithfulness? The reason behind is, kasi nga, parang sure naman ako kung ano yung mga gagawin ko sa life. Like for example, gusto ko, paano ba i-explain? So for example, loyalty or faithfulness. Diba ganyan? So ngayon, kapag loyal ka, for example, loyal ka. Ano yun sasabihin ko? I-compose ko lang sarili ko. Loyalty or faithfulness. The reason kung bakit hindi ko gusto yung tanong na yun or hindi ko siya gustong sagutin is because it doesn't really matter. You know why? Kasi ang taong maglolo ko yun. If the person wants to cheat, he or she will cheat. Whatever happens, mag-cheat sila. Kaya nga lagi kong sinasabi, if dumating ka na dun sa part na gusto mong mag-cheat, magsabi ka na lang. Sabihin mo na lang sa akin. Para at least maghiwalay na lang din tayo, ganun, o kaya ituloy pa ba natin to? Para at least kung sakasakali man na gusto mong ituloy, edi wag mong gawin yan. Or kung meron ba akong pwedeng gawin para mapag-usapan natin in moving forward, kung gusto ba natin na gusto mo bang makipag-date, ganito ganyan, kaya ko ba at that moment? Baka hindi ko kaya. Kasi kung hindi ko kaya, maghiwalay na tayo. Magsabi na lang. Kasi una sa lahat guys, ang hirap kasi nung magtatago ka pa. Like, for example, ako may nagustuhan akong iba. Tapos tatago ko pa sa'yo. Parang nakakapagod naman siguro yun. Parang ang exhausting para
Tatago mo pa yung text mo, itatago mo pa yung messages mo, itatago mo pa yung ganto ganyan. Then, bakit di na lang kayo maghiwalay? Mas madali yun. Ang sarap kaya makipag-date nang wala kang sabit. 'Di ba? Kaya ako, mataas yung secured ako with myself na okay lang akong, you know, tapos kapag ayoko, mag-update ako, magsasabi ako. Although it's easier said than done. Kailan release ng kanta mo? Actually, pa-practicing ko after nitong live na to. Hi, babe. Sino po sila? Ay. Ang ganda ng damit mo. Oh, di ba? Wrong spelling nga lang yung shop nun. Pinalitan ko na. Ha? Sa'yo ba yun? Hindi akin yun. Brookshop. Brooks. Thank you, Brookshop. Brooks. Thank Ganun. you so much, Brookshop. Ganyan. Uy, may tinatanong sila, Kuya Ben. Oh. Ang tanong nila, ano daw yung views mo sa loyalty and faithfulness? Ay, agad-agad. Gusto ko lang maglinis. Sagutin mo yan. Kasi gabing-gabi na, pinapa-differentiate mo sa akin. Anong ang difference nun? Loyalty. Ako nga, hindi ko alam yung sagot. Kaya ang ginawa ko, ginanong ko yung sagot ko eh. Loyal ka pero hindi ibig sabihin hindi ka mag-cheat. Pero pag faithful ka, like you're more devoted talaga dun sa person. Ganun ba yun? I think so. Siguro kapag Kasi loyal ka, you can... Pag loyal ka, parang dun ka pa rin uuwi. Parang ganun siguro. Oh, tama ba yun? Uy, correct us if we're wrong. Itama nyo kami kung mali kami. Wrong as if we're correct. Yes. Pass the message, it's yours. Oh. Pero kasi in general, what do you think about cheating? I think cheating ruins someone's perspective in life, in love. Itong mga perspective na, let's say, ang perspective natin sa love, when we were young, it's magical. It's fairy tale. when we're teenager, we felt like it's a little painful because love can be hard. Pero when we get cheated, lahat yon nadi-diminish, nada-damage to a point na nag-iiba na yung perspective mo in that aspect in love. So, So, nawawala yung trust mo dun sa other people. hindi lang nawawala, nagbabago rin yung way of thinking Oh, mo. yes. Thinking na, okay, love kasi comes pala with pain. Maligtad, 'di ba? Pain comes with love. Parang ganon. So parang I'm always scared of falling in love because I know after falling in love and being in love, there will always be pain. Parang Parang ganon. akibat na yun siya, no? Oo, parang ganon. Whereas yung mga hindi naman nachitan, love can always be complicated but it can always be worth fighting for. Yung mga ganon. Kasi ang sagot ko dyan kanina, nung tinanong ko yan, hindi ko siya sinagot directly. Ang sabi ko lang kasi, hi Raji, on my end, sabi ko, kapag nasa relationship kasi ako, mas gusto ko na lang na magsabi na lang. I know it's hard, pero mas okay sa akin na magsabi na lang agad kung mag-cheat. Kasi it's gonna be hard for the both of you if you're like hiding something just to see someone, talk to someone. Parang papahirapan nyo pa yung sarili nyo eh. Just, parang like, yun ang lagi ko sinasabi if ever na magkakaroon ako ng jowa. Update mo ako agad kapag may nagugustuhan ka ng iba. Para at least matapos na natin to o mapag-usapan natin if I'm okay with that, if you Yeah. do that. Although, yun nga, the easiest way also for all people is to ignore someone else's feeling. Kaya nangyayari yung mga ghosting, ganyan. It takes a huge amount of courage and love to the person that you're with para maamin mo yun sa kanya. So parang feeling ko, kaya dati na-experience ko yun dahil hindi enough yung courage niya. Ay, oo nga pala. Oh. Ikaw ba hindi mo na-experience? Baka soon. Joke lang. Kasi ko, Kuya Ben, confrontational. That's good. I mean, but your partner, hindi mo mag-gauge kung confrontational or not. Ayun din. Minsan, yun kasi yung mga
yung mga variables na out of our hands, kasi minsan hindi na natin yun makokontrol eh. Whatever they are, parang imposible na natin. Variable. Yun yung kapag bibigay mo sa jeep. Okay. Variable lang sa umaga. So yun, sabi ko, may chance na ganon. That's good. Kasi pag naranasan mo yun, you will never wish it upon anyone talaga. Parang masakit siya na sabihin mo na gusto ko ng iba, pero yung pain, hindi ganon ka sakit kapag biglang nawala or biglang nag-cheat na ng tuluyan. Mas masakit kasi yun kapag ginawa talaga. Mas okay na siguro yung, parang mas gusto ko yung, Balik mo doon. Ano kanina pa ako hinintay, Nino? Nino, Ayun ko, nag-up yung message. Anyway. for example, may nagtatanong ako na, yung sasabihin ko na, I think tumitingin ako sa iba. Parang ganon. Mas maganda yung sabihan ko na ng maaga. Para you can fix those things na ano bang reason kung bakit ako tumitingin sa iba. Baka kasi hindi na tayo intimate or baka kasi masyado na tayong comfortable sa isa't isa na I can see you naked na all around. Parang dapat hindi na ganon. Para makapag-step back and fix the things that should be fixed. Kasi nangyayari lang naman yan kapag even the smallest things hindi mo na bring up sa umpisa. Pag nagpatong-patong yan na yung meron ka ng audacity to do something na uncomfortable sa partner mo. Kasi, nagpatong-patong na lahat eh. The easiest way out is to avoid. Oo. To avoid confrontation. Yung iba. Kaya, ayun. Yun nangyari sa akin sa latest ko na ex is mas naging confrontational. May ano kayo, yung nangyari sa, I'm not gonna ask directly kasi baka mamaya, there are some sensitive Hindi information. naman, open book naman ako. If I cannot, I will not. Yung like for example, ano ba siya? Parang, kasi hindi third party pero, Ako ba? mahirap kasi kapag yung other person or your other half listen to the people na hindi talaga kasama dun sa relationship. Kasi if that happens, I think hindi na magiging pure yung conversation yung moving forward. Dapat Saka, ibig sabihin nun, parang, alam mo yung adult version ng kiss and tell, yung parang lahat na lang alam ng friends. oo. Parang yun yung hindi ko gusto. Although, I will never forbid my partner also to open up to friends niya kasi hindi lang naman ako yung dapat pag-open upan niya. Parang hindi ko siya i-restrict na magkaroon ng someone to lean on to. Pero dapat may limit. Pwede mag-lean on. Pero hindi maganda kasi yung makisawsaw. There's a difference. Wag lahat. Wag yung parang every long message mo sa partner mo, kinoconsult mo sa kanya, yung gano'n. Yung gano'n. Doon lumabas yung, before kasi nagkaroon ako ng saying na, ano ba yung may pinuso ko dati? Dating-dati pa yon. Sabi ko, tawag dito, kung kayong dalawang mag-jowa yung problema, kayong dalawang mag-usap, hindi ka naghahanap ng comfort sa iba kasi hindi comfort tawag doon, comfort. Comfort, tsaka naghahanap ka ng kakampi. Oo, hindi naman yung kampihan, kayong dalawa may problema. Doon yun galing. Yung ko na yun. Yung sinabi ko na yun. Bakit nila tinanong yan sa'yo? Hindi ko alam, random tong mga to. May pinagdadaanan ba kayo? Samantalang kanina, ang problema ko dito, kumakanta lang kami. Nino? Ako, kumakanta Di ko ba? mag-isa. Kanina kasama mo si Christian, tsaka si Jenny, tsaka si Sai. Nawala na kayo? Nagbabay na sila ng 2. So ako, kumakanta ako ng alipin na puro hangin. Hindi ka man mahangin. Ayan, kailangan may hangin, tapos kailangan sintonado. Ikaw ay... Parang di ako nahirapan. Parang natural. So kailangan po kakagising mo lang, no? Hindi. Kakauwi ko lang few hours ago. Nag-shoot ako. Ang fresh ko namang magising. Totoo ba? Naka-makeup ako ngayon.
nag-shoot kasi ako. Napaka-arte. Like, I feel like there are times when... Kailan lalabas? Ang alin? Yung shoot? Oo. Hindi ko pa alam eh. Tatanong ko pa. Sasabihin ko sa live. Mura na lang yun, fun shoot. How do you know if it's love or not? Ano? Just an infatuation. I don't date for for infatuation. Infatuation, I don't think you care that much kung... Kilig-kilig lang ang infatuation, di ba? Temporary attachment. Siguro kung 18 ako, ganyan. Puro infatuation na lang lahat. Kasi feeling ko naman everything is temporary. Pero right now, I think hindi. Ano ibig sabihin ng 80-80? Bobo. Ay, ang luto. Ba't nauso yun? Hindi nila masabi yung kasi bawal eh. Maka-plug sila. Ano to, ML? Di ba ganun sa ML? Bakit? May nang baba sa baba? Hindi, may nag-aaway dyan. Nag-aanuhan sila 80-80, 80-80. Ginawa nyo naman GC. Kasi nakita ko yan noong una dun sa mga Senado eh. 80-80? Oh, saan ba yan nauso? Nakita ko yan nung... Sino ba yung interview sa Senado? Delix tayo pag diname up ko. Huwag na. Pero nakita ko yan sa... Kung nakikita ko yung kapag expired na yung load ko. Oh, ako din. 80-80 ba yun? 8080. Oo. Hindi kasi ako naka-line. Dati kasi sa ML, BV lang eh. O bawal na din. Bawal na rin. Bawal na din. Dami na sigurong bagong heroes akong nalagpasan. Siguro mga 10 na. O dahil simula nung nag-live ako, hindi na ako nakapag-ML. Ako nung bago magkaanak. 5 months. Ay, reasonable. Ano bang hero mo? Yung series Wala maisip ngayon. Si Ay, Team Kali. Hi, Zas. Zas main ako. Ay, si Zas. Zas Farsa Mage. Zas Farsa... Nalimutan ko na lahat. Veil! Number 1 ko, Veil pala. Ang sarap laruin ni Veil. Ginagamit ko siya pero... Nasarap siyang gamitin, si Veil. Gets. Kasi ang bilis niya maglakad. Nakakataka siya agad. Oo, tsaka pinapalipad pa ba niya ngayon? Parang nung bago ako nag-stop, hindi na lumilipad eh. Parang stun na lang or something. Hindi nag-ano pa din. Nagbabounce pa din. Nilipad pa rin. Nag-ML ka pa ba? Minsan, kapag nababad trip ako dito, like for example, inis na inis ako sa live, kasi minsan di mo ma-express eh. So, pupunta ka sa live, lahat. Doon ako makikipag-away. 8-8. Pops. 80-80 kayo. 80-80 ka. Oy, nagmi-mythic kaya ako doon lagi. Twice. Yung mga nanonood dito, dati nag-ML yung mga yan, ngayon hindi na. Hindi na, nagla-live na lang. Uy, nakita mo yung tawag dito, na naka-receive ng award si QD? Yung buong team tama tapos lahat ng pictures natin nandun. May picture ba talaga? Sa likod, habang binibigay yung award sa kanya. Oh, cute. Pero wala ulit yun? Hindi yun school, di ba? Saan ulit siya? Nakalimutan ko na. Bardagulan Award meron din po. Ay, totoo. Di ba, nakakatuwa naman. Di ba yun nga yung sinasabi mo? Yung may picture? Bardagulan Award? Hindi, Iba how pa ba? pinipresent, nandun sa likod yung mga pictures ng lahat. Para sa surprise si QD. Ang cute naman. Di ba nakakatuwa? Paano ka daw ba bukas? Alam nyo, hindi ko alam sino-sino kayo bukas dahil may ganap ako bukas. Susunod nga lang ako kasi meron akong trabaho eh. Sino yung mga nagyayaya? Kanina ko pa tinatanong si Perlas, di ako sinasagot. Hindi rin sure kung sino pupunta. Basta ako pag kailangan ko nang pumunta, mag-text lang para pagtapos ko magbenta ng kabesa, gemstones. Ay, bumili din ako. Gusto ko yung manipis lang. Anong gusto mo? For what? For
For you and for me and for the entire human. Nakakatawa sa ni Perlas. Binili ko to para di ako mainis. Galit na galit pa rin ako araw-araw. So I think magbe-base na lang ako sa color. Ano ba meron color? Black? Na manipis? Yung ganito, maganda to for businessman. Kasi ano, di ba, protection from negative thoughts and all. Parang evil eye. Sige nga. May mas manipis pa ba dyan? Ito. Ito, pwede mo yung bilhin. Pag sinuot mo. Yan na yan. Ito ba, may mas manipis. Ito manipis lang to. Oh. Ito kasi Sige. hindi makapal. Yung ganyan na lang. Yung ganito, di ba? Cute. Budolero talaga, no? Siyempre, kailangan ko ng pera eh. Hello? Akala mo akin yung shop? Hindi po akin yung shop. Ay, hindi ba sa'yo yun? Hindi akin yun! Kinuha ka nila. Oo, kinuha nila ako. Wow. Kaya kailangan ko makabenta para makaulit ako kasi pag di ako nakabenta, di na nila ako kukunin next time. Yaman. Kaya po sa mga tao dito, kailangan nyo po nun. Nananawagan po ako sa mga viewers ni Kuya Ben. May live po ako bukas alas 8. For what? Kailangan nyo po yun. Para may trabaho pa po ako moving forward. Ay, may live selling din ako sa 31, 6 p.m. to 9 p.m. Anong gagawin mo? Saan? With TikTok shop. I'm gonna be selling electronics na napakalaking discount. Kaya ako daw yung mag-live. Kasi malaki daw sila mag-discount sa 31. May brand, may certain o ano? Jisoo Life. Oh! Thank you, Tyrone! Ang ganda. Ay, gulat naman ako sa'yo. Eh, di ba nag-Jisoo Life ako dati? Yung malakas na electric fan. So, natuwa ako. Sabi ko, sige, basta totoo yung discount nyo. Oh, yan. Oh. Dalawa ganito ko yung isang maingay, ito hindi gano. Mas gusto ko Meron to. ako eh. Ito yung isa ko pa. Ay, ito. Oh my God, ang lakas, oh. Ay, ito, meron ako niyan. Ayan, oh. Pero ang ingay niyan. Ganun talaga. Ganda talaga, maingay talaga eh. Mas gusto ko to kaysa dito. Yung dentist mo nagtatanong sa'yo habang... Totoo, ang hirap sagutin, no? Ano? Ang hirap sagutin yung mga dentist na nagtatanong habang inaayos yung ngipin. Oo, tapos habang pinapastahan ka, tapos yung pasta na maasim sobra, yung nilalagay, yung blue, yung harap, fourth year high school po. Senior high. Hindi ko kakilala yun eh. Tapos minsan nakakalimutan lang ilagay yung kulay pula. So nasisilaw ka na. Nabulag na. Paano mo malalaman na ang isang tao Anong tanong yan? Kulang? Paano mo malalaman kung isang tao? Ay, paano mo malalaman na ang isang tao ay may interest na sa'yo? Alis ako ng 3 kailangan ko maligo. Uy, wag. Baka lagnatin ka, hindi ka sanay. Dahil naligo ako? Sa pagligo, minsan kasi yung ligo, sanayan yan, Kuya Ben. Wala, try ko lang. For experience lang. Charge it takes me. Wala ako. Ano yung tanong mo? Sabi nila, paano mo malalaman kung ang isang tao ay meron ng interest sa'yo? Ang vague kasi nung tanong eh. Pwede kasi ang yung vague interest sa'yo is just for one night stand or something. Pwede kasing interest na nakita mo lang sa restaurant. Nagkatinginan kayo. Kasi kapag medyo mas may edad ka na ng konti siguro. Parang minsan kasi hindi naman ganon? hindi siya black and white. Masyado namang hinighlight sa edad. Hindi kasi tawag dito, syempre when I was like 18, iisipin ko na fairy tale, ay may gusto siya sa akin, kakasal na kami na yung forever, ganun. Tama yung nagsabi dito. Scientifically, body language. Body language. Alam mo ba yung in a group of people, pag humikab ka, tapos may nakita kang humikab after mo humikab, ibig sabihin tinitignan ka kasi niya. Gagawin ko yan.
Tapos i-chat ko si ano, humikab ka. Ano na? I-chat ko si ano, humikab ka ha. Pag hindi ka humikab, sasapakin kita. Hindi ka humikab. Maulo ka. Mag-aaway tayo. Alam ko marami. Ngayon ko lang nalaman yun ha. In a group of people, hindi naman ibig sabihin type ka niya. Ibig sabihin, nagpe-pay attention siya sa'yo that time. Kaya napahikab siya. Oo. Like, kunyari, nasa round table. Tapos humikab din yun. Ay, nakatingin sa akin yan kanina. Eh kung lahat sila humikab, ay, Ano ka? Star ng Pasko. ikaw na ang star ng Pasko. Oo. Ang dami Bakit kaya contagious yung hikab, no? Ang hikab ba yung contagious? Alam ko yung smile ang contagious. Smile ka nga. Kinilig. Yung sa akin, smile yung sa'yo, halak ka kayo. Kasi, yung smile mo naman, ang laki bigla, sabi mo talaga. Ang smile, ganun lang. Ay, ganun pa kasi. Face it. Yung sa'yo may pangalong pang bubus ka, nakaka-bad trip eh. Nakasmile din kami dito, hindi ko makita patingin. Pero alin? Nakasmile din daw sila. Humihigab nga rin daw sila. Bakit may laging what if? Kasi hindi mo ginawa yung mga ano mo. Kasi takot ka. Oo, pero kasi totoo din naman. Anong gusto mo? Mauna kang mamatay sa mga loved ones mo o mamatay muna yung loved ones mo? Siyempre, walang safe answer. I think I'd rather, ako na yung mahuli. Kasi, I'm good with cleaning up. Like, for example, hindi naman sa gusto kong maano na sila. Ako yung magiging responsible for everything eh, after that's done. Ikaw ba? hindi ko kaya na mauna sila. Parang, the pain it would cause them if I'm feeling, no? Tapos di pala na di pala na-apektuhan. Hindi. The pain I would cause them if I disappear. Hindi ko siya, like, unimaginable siya. But, valid din kasi may mga ibang tao na they would rather mauna yung hindi ko alam. Nakalimutan ko yung isi-share ko. Nawala yung chain of thoughts mo. Kasi parang naging discussion ko rin yan few years ago. And I got to understand why people would rather hindi sila mauna. Or mauna sila. Mahirap kasi din. Kasi traumatized na sila buong buhay nila na laging may nawawala sa buhay nila. So parang it would break them kapag nauna yung loved ones nila. So they would rather die first. Iba-iba naman yung kada tao eh. Hindi kasi I feel like I'm strong enough to handle that. Ako din. Kaya sabi ko, I think they cannot handle it. So ako na bahala. I don't think I'm strong. I just feel like I'm stronger than them. Kasi syempre, you don't want them to like you don't want them to mourn. Parang Parang I don't ever want them to I don't ever want to see in their faces the pain of losing someone they loved. pero syempre hindi mo naman din i-wish yung hindi mo naman din i-wish yung ganon kasi syempre Oo. narinig ko rin yan yung pinagtatalunan nila Miss Catering. Yan, pinagtatalunan nila. Pag namatay ako, sino mag-aalaga sa'yo? Mauna ka na lang mamatay. Una ka na lang. Sabi na nanay niya, sino mag-aalaga sa'yo? Ay, magsabay na lang tayo na. Mahirap talaga. Mahirap sagutin yun. Although, walang right or wrong naman yun eh. Pero kasi sabi nila, dapat daw sabay-sabay na lang. But the thing is kasi, you have to choose. There are times na kapag may tinanong sa'yo, hindi pwedeng laging safe answer.
Mm-mm. Nakakainis kaya yung ganun. Yung pag may isang pipiliin, sino pipiliin mo? A or B? Sa tingin ko, may chance naman na magkaroon ng C. Di ba? Nakakapikon. A or B nga eh. Isa, kapag kayo nasa pageant, huwag kayong ganun magsagot. Kasi laging, ito yung option, Yes. yun lang ang sagot. Nakakapikon ng sarap. Buti hindi kayo nabaril ni Kuya Ben. Nakailag ba kayo, guys? Mataang hulo ko kayo. Ano pong dapat? Ang dami nyo naman tanong, guys. Tutulog po ba ako o hindi na? Sasakupin namin ang planeta nyo. Wag na. Pagising mo, at least kapag nagising ka, maganda na yung may gising ka kaysa wala kang tulog. Basta. Ay, thank you, MG. Di ba sasakyan yun? Sorry. Oh my God, na. Yeah. Na. I saw another perspective about that question. Kunyari, sa anak, kung mauna ako, like, di ba? Parang I would rather pala na ako na lang ang mauna. Kasi, parang there's so much more na may experience niya in life. Oo. That thought. So ang dami palang Ang dami ng pros and cons. Actually, mahirap yung tanong. mahirap yung tanong. Saka, I think there's no right answer dun sa tanong na yun. Parang di ko kaya na mauna siya. Oo nga, no? Ang hirap pala pag parent. Hindi ko kaya mauna siya. Oo. Ayun. Mas okay na walang tulog kaysa wala kang gising. Tama. Next topic. Anong tanong? Guys, anong tanong? Dali yung magandang tanong, yung tipong hindi mapapansin ni Kuya Ben na 15 minutes yung dumaan kasi 3 o'clock mag-e-end na siya eh. O, di ba? Napatingin siya. Kasi Ang ending, ang ligo ko pang umaga na. Totoo, di at least nakaligo ka pa. Mag-thank you ka pa. Totoo. Mag makeup remover. Wala akong ganun. Ay, wala kang ganun. Hindi ako marunong. Hindi makapagsabi ng name. Sorry po. Iniisip kung mayroong gagamitin na iba. Nakapagpreno. Hayop ka. Muntik mo pa akong... Muntik pang mawalan ng Yung dessert! But to be fair, wala pa kasi akong cleanser. Ayoko lang mag-name drop kasi very ako sa skincare. Very particular sa mukha. Siyempre kailangan eh. What's the worst date you've ever went on? First date? Worst. Worst date. Went on? What's the worst date you've ever been to? Or experienced? Experience ko yung may nakadate ako na sobrang perfect. Sobrang perfect? Sobrang perfect. Face. Hindi naman tayo nag-date Ay, ikaw agad? Ay, sorry. Sorry. Hindi. Naiinis ako sa'yo. Apakayabang mo. Sorry. Hindi mayabang ko. And bakit? Perfect ng face. Perfect ng smile, bango, katawan, lahat. From head to foot, wala. First date na amoy mo na? Naamoy. Worst date. Worst ka siya. Kasi, pagdating namin sa date, wala siyang ma-share. Walang thoughts, walang info, wala lahat. Para ako nakipag-date sa mannequin na boring naman nito kausap. Tapos tapos nagtanong pa right after, hanggang anong oras tayo? Niya, bakit? Kasi may kikitain ako after this. So, after nun, pinig ko, pangit ko. So, nakaka-insecure, no? Oo, nakaka-insecure at the same time, parang ayoko nang umulit. Ako ba, may worst date na ba ako?
Worst date na kasi for me is nagsayang ako ng oras dahil di kami compatible. Dati nagpapareto-reto ako sa friends ko eh. Dati. Ay, Tapos, may ka blind date? once lang. Once lang ako nag-blind date. Ah, bakit naging worst? Hi, Christian! Wow, gising! Thank you for the train! Chut-chut! Nalaway ko. Hi, Christian! Ay, thank you for the galaxy! Woo! Joke lang, wala kasi. Pero nag-gift siya. Nag-gift siya ng something kanina. Anyway, May iba-block ako mamaya. what was the question? Worst date? A worst date. Mm. Dalihan mo, baka di kita matansya. Ngayon, baka masakmal kita dyan. Kontrahin ko yung Adam sa apple mo. Baka mapasok yung kamay ko. Oo, gusto maganyan kita dyan. Wala akong worst date. Ano lang, disappointing dates lang. Ako kasi yung type na ma-pride pagdating sa number of dates. Ay, people you date. Parang, kaya never ako nag-date ng influencer kasi parang ayoko to seem like I'm for everyone. Parang gano'n. Gets mo? Hindi sa like no yabang intended. But Pero you want to explore another world. no. I'm saying I don't wanna meet someone or I don't want you to meet someone who will tell you na nakadate ko na yan si Ben eh. Yung ganon. Oh yeah, I get you. That's so dito pa naman sa industry parang Parang ano. Pero kasi dito rin naman kasi sa industry na to, lagi na lang sila nagki-claim. Lagi nagki-claim. Minsan, hinitian mo lang, ay, hinitian ako ni ganyan. Malamang, alam nga naman si mangutang kita, be. Oo. May ganyan ako kunyari, pumunta ako ng club, mahilig akong mag-observe ng surrounding. Tapos pag naaka-ecount ako masasabi ko sa sarili ko na, wala, natignan ko siya. Ganyan. Tapos mamaya, hala, dumawa 5 times na, ay, akalain niya. Ay, ganun. Tapos kapag sumimangot ka naman, sabihin, ay, masungit pala si Ben. Sabi na sa comment, ayaw mo nang para sa lahat. Eh, di ba yun yung ginagawa mo sa live? Kala mo, back to you. Siguro, alter ego ko yun. Back to you ka tuloy. Hindi, pero on a serious note, yung sinasabi ni Kuya Ben na ayaw niya kasing ma-quote as, na I dated this and everybody dated that person. And that person is me. Ayoko nun. Na ikaw yun, na ikaw ay na-date na ng lahat ng tao. Kasi you look like a whore. I mean, hindi naman din necessarily. Parang, you don't wanna look, easy and just parang lustful. Parang ganun. Lustful. Wait lang. Tingnan ko nga kung tama yung term. Ngayon ko lang. Hindi, ikaw yung paghuli ka nga alis. Lust. Uy, ngayon ko lang siya narinig. Okay, gets. Okay. Ngayon ko lang na yung Tama ba? Ganun ako kasi kapag hindi ko alam yung word, sinesearch ko. Tama naman. Ano na? I-date mo ba ang sarili mo? That's a good question. I would. I wouldn't. Kasi ang dami kong nitpick. Bakit hindi mo i-date yung sarili mo? Kasi, first of all, ang hirap. I wouldn't date myself kasi parang in a relationship, dapat isa lang yung mentally unstable. Oh! Tried and tested. Kasi dati yung may ex ako before, parehas kaming hindi stable. Parang nagsabugan lang kami. Gets. Naintindihan ko. Kasi magka-clash kayo. Kailangan mong may mag-manage. And ikaw, mag-compromise ka naman dun sa weakness niya. Ganon. Makes sense. Makes sense. Tama ka doon, in fairness. Ay, sa akin lang yun Hindi ko naman generalize. Kasi may mga nag-work naman na ganon. Contrast kasi yung sagot ko sa'yo. Kaya sabi ko, okay, it makes sense. Mm. Kasi sabi ko, i-date ko yung sarili ko. Kasi I've been hurt so many times. And I think if I'm gonna date myself,
I know how to handle myself na this time, I'm not gonna hurt myself anymore. You know how to handle broken people na. Kasi I've been through a lot. So, pag kausap ko na yung sarili ko, I don't think I will hurt myself. Yeah. Kasi I learned how to love myself na. What type of person would you not date? Stubborn. Tsaka yung mga hindi sila willing to grow. Hindi sila nakikinig. Ikaw ba? Someone who's still exploring. Parang try ko lang. Ay, wag mo ko i-try. Parang hindi mo ako magiging learning experience. Hindi ako teacher. hindi tayo magiging dito. Hindi tayo tuturuan. hindi tayo magiging SEM. First SEM. Oo nga, no. Gets. Hindi ka nag-enroll. hindi ako yung magtuturo sa'yo. Hindi ka nagbayad ng tuition this month. So, Uy, pero minsan alam mo ba sabi nila, kapag yung mga hinahanap mo, minsan sila yung kabaliktaran ng dadating. Oo, kasi nga, mga exes ko, mga hindi ko trip eh. I mean, hindi ko trip ko sila nung naging kami, pero hindi ko sila standard. Ideal, hindi ko sila ideal. Yes, totoo. Yung iba talaga yung gusto mo, pero iba yung dumadating. Like, syempre, ang gusto mo, mas mature, ganyan, mas matanda. Pero minsan yung dumadating, mas younger, pero Mature. manageable naman. So parang, iba kasi yung gusto sa binigay sa'yo kasi yun yung swak talaga for you at that moment. Tsaka, parang, love actually changes a lot of things. Like, ako, yung number one pet peeve ko dati, as simple as yung, I hate when I hear smacking of lips pag kumakain yung, Yung maingay kumain. yung ganon. Yung ex ko ganon. Tapos hinanap-hanap ko na yun dati nung naging kami. Kunyari, tapos na yung date namin. Na-imagine ko ulit siya. Tapos parang, ang cute. Ganon. So, sometimes may ganong factor. Gets mo? Sa bagay, gets. Yung tipong hindi mo naman siya hinahanap pero for some reason, bigla mo siyang hinanap kasi nakasanayan mo na siya. Oo. Pero ngayon, pet peeve ko na ulit yun kasi wala na kami. Mali mo may dumating tas ganun ka ulit kaingay kumain. Di gaganunin ko. Isa pa. Gaganunin ko siya, sasakmalin ko. Hindi, joke lang. Kanya-kanya namang way of bawat tao eh. Kumbaga, I'm sure pet peeve ako ng ibang tao. Oo naman. Oo, I'm sure like sa ingay kong to, pet peeve ako. Like ngayon, naririnig ko boses ko ngayon, naririnig din ako. Feeling ko pet peeve ako ng iba. Diba? Alam mo yun? Hindi naman lahat ng tao magugustuhan tayo. And that's okay. Ang hindi okay is maghanap ka ng kakampi mo. Para kainisan yung tao na yun. Hindi nga kasi recruitment to na naghahanap tayo ng kasama. Ay, by group tayong mainis sa kanya. Ay, totoo ba? Oo. Diba? Very very high school lang attack. Kaya nga may nagtatanong sa akin kahapon. Sabi nila, bakit sa kabila daw ng mga bashing hindi ako naniniwala? Sabi ko kasi, una sa lahat, if you're bashing someone, may binabash ka, kunyari, bakit hindi ako naniniwala? Well, the first reason is, kunyari, binabash ka. Kaya hindi ako naniniwala dun sa nang babash sa'yo. It's because, hindi ka nila gusto in the first place. So, hindi ako mag-expect ng something na maganda na manggagaling sa kanila. Kasi nga, hindi ka nila gusto eh. Siguro I'd rather hear someone close to you na gusto ka, doon ako mas maniniwala kasi this person knows you better. Kesa doon sa kaaway mo ako maniniwala. The only person that would hurt you the most are the people who you love. So doon ka makinig. Yun yung learning ko dati sakit ako sa mga bashing. Tapos ngayon parang, wait lang, di naman kita iniisip pagising ko sa umaga, ba't ako maapektuhan? Hindi ko naman kayo kilala. Oo. Hindi rin naman ako yung nagbibigay ng pagkain sa table namin. Bakit naman ito makaka-apekto? Mas naapektuhan pa ako dun sa mga nag-open up na parehas pala tayo ng experience. I'm so glad na we share the same experience. Mas dun ako namumove. Pero yung mga negative, I learned how to detach. Gusto ko din naririnig yung mga ganyan. Kasi may mga times na hindi ko naiintindihan.
Like for example, sa'yo, may mga pagkakataon na hindi ko nagigets why do you think that way. And for some reason, okay. So this is why. Kaya nga minsan, kapag may ganito na, sinasabi ko lagi sa mga close sa akin, guys, kapag na medyo naging stubborn na ako or you think I'm not growing anymore, tap me. Sabihan niyo ako na stubborn ka na, hindi ka na nakikinig. Kasi I have to change. Kasi ayokong mangyari sa akin yun. Kasi hindi na ako mag-grow. Trembling. Oy! Naalala pa ba nila yung trembling? Ilaw. Naalala niyo pa ba yun, guys? Saan galing nga yun? Nakalimutan ko na din, pero nagte-tremble ako. Tremble. Si Trembling naman. Tawa naman. Pag may, i-change ka sa sarili mo, what would you wanna change? Ako, I'm gonna change my skin texture. Physical ba? Personality. Personality. Napaisip tuloy ako. Personality. Gusto ko yung confidence level ko. Gusto ko sanang mas tumaas. No, like something that's not good. Something that's not good. Oo. Sa personality ko. Hi, Sir Chris! At trembling ka daw pag nasa crowd. Yun mo sinabi mo last time. Medyo nababawasan ko na yun eh. Ay nade-develop ko na siya eh. Medyo na ako dun. Yes. Siguro yung tipong masyadong welcoming. Kasi nami-misinterpret ng ibang tao eh. Tapos nagte-take advantage na sila. So minsan dapat din medyo magsungit din. Ikaw ba? Being too present for everyone. Parang, kunyari, tumunog lang yung group, bubuksan ko agad. Yung parang gano'n. Parang, you make so much time for other people. Okay naman yun at times, pero all the time is not healthy too. Parang Kuya Ben, baba mo ng konti, mukha kang walang salawal na nakaganyan dyan. Wala nga. Napahanginan. Kasi minsan kapag masyado kang available, people may not appreciate you anymore. Tsaka yung value mo parang, andyan naman yung lagi. O parang nagde-diminish yung value mo sa kanila. Ay, dyan naman lagi si Ben. Ano ba naman? Kaya minsan, okay, tama, may point. O nga, nagets ko yun. Hindi ko yun alam. Hindi ko yun na-realize. Not until you said it. Said it? Alin? Basta sinabi mo. Says it. Alam mo, minsan nag-check ako sa Google kung tama yung sinabi ko. Kasi minsan mali din grammar ko eh. Ako din pero okay lang. Di naman tayo perfect. Pero makikita ko sa baba. Alam mo, oo nga eh. Merong isang content creator dito sa TikTok na oh my God, amazing. Pero sana never ako mapunta sa page mo. Tinitignan niya yung grammar ng mga creator tsaka artista. Mali pa naman ito na video. Kunyari, I could have been ganito, ganyan. Tapos sabi niya, I could have been. Tama. Check. Ganun niya. Sabi ko, delikado pala mapansin ito. Kailangan may grammarly tayo lagi kapag wait, bago ako magsalita. Yan? Anong mas mahirap? Iwanan ka or i-ghost ka? Parang it's almost the same. Iwanan ka or i-ghost. Parehas lang yun, di ba? Kilala po namin yun. Ay, hindi ko alam kung sino. Pero, tag nyo ako. Hindi, wag nyo ako itag. Yung alin? Ako i-nex. Alin? Kilala daw nila yung sinasabi mo. Nakita ko nilalagay na nila yung pangalan eh. Wag. Baka sabihin nila inaaway natin. Wala naman. Hindi na. 10 minutes. 10 minutes. Pa-extend daw po, 10 minutes. PC number 5. Oh, hindi to Netopia. Open time. Alam mo ba yung open time? Oo, open time. Grabe yung Ragnarok days ko. Open time ko lagi dati. Alam mo, lahat ng baon ko nandun naubos. Hindi ko siya na-play. Hindi ko ata siya ganong naabutan. Nakaka-addict yun. Pero meron atang Ragnarok ngayon. Yun yung alam ko. Meron pa ba?
Alam ko may Ragnarok ako nakikita pero hindi siya sa PC eh. If I'm not mistaken. Meron man, parang di ko na rin siya i-explore. Cancel siya sa buhay ko. Parang almost 10 years ako nag-Ragnarok nun. Parang feeling ko hindi ka na makakakilos. Parang kung may change ako sa sarili ko, yon. Pero ang dami kong natutunan na vocabulary sa games. Like dati, di ko na maalam yung mga sipon-sipon, mucus. Oh. Oh. Oh.